everyone! Welcome back to Tales of Siren at isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Ma'am Nora Atienza. Shoutout naman Siren, araw-araw akong nakikinig sa'yo sa tindahan ko din sa Batangas. Narinig ko na yata lahat ng kwento mo eh. Wow! Thank you so much Ma'am Nora Atienza. Sana po'y nakikinig kayo ngayon. At ngayon, ay simulan na po natin ang ating kwento ng pag-ibig. Si Julia ay isang babaeng walang preno ang bibig. Makulit at walang hiya sa pinakamagandang paraan. Kaya nang mawalan siya ng trabaho, hindi niya inakalang ang simpleng pagnanais na muling pagtagpuin ng kanyang ina at ang matagal nang nawawalang kaibigan nito ang magpapabago sa buong buhay niya. Isang hindi inaasahang pakikita sa elevator ang nagdala sa kanya sa mansyon ng kanyang mayamang ninang at mundo ng supladong sigawin. Ang lalaking walang oras sa mga kalokohan niya. Ngunit paano kung ang lalaking palaging nakasimangot sa kanya ang siya ring unti-unting magpapabilis ng tibok ng kanyang puso? Sa isang kwentong puno ng tawanan, bangayan, hiya at paghilom ng sugat ng nakaraan, hanggang saan kaya kayang dalhin ng pag-ibig ang dalawang taong hindi kailanman inakalang mahuhulog sa isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Maaga akong gumising dahil maaga ang shift ko ngayon sa trabaho. Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang kilalang restaurant. Isinuot ko na ang aking uniforme at inayos ang pagkakatali ng buhok ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa harap ng salamin at saka bigla akong nag-pose. Nasa bewang ang isang kamay ko at nakahawak naman sa ulo ang isa pa. Tsaka ako kumindat-kindat. Pak! Sobrang ganda! Partida wala pang makeup yun ah. Nung umulan ng kagandahan, kawawa yung iba dahil nasa luko lahat. Pabirong sambit ko at dinampot na ang bag ko. Naabutan ko sa kusina si Minerva, ang pinakamamahal kong ina. Abala siya sa pagtitimpla ng kape at paggawa ng tinapay para sa akin. Magandang umaga para sa pinakamaganda kong nanay. Nakakagulat ka naman anak, ang taas-taas lagi ng energy mo. Ganyan talagang epekto ng 2 oras lang ang tulog, Nay. Ewan ko ba? Kapag kumpleto ang tulog ko, nanghina ako. Pero kapag kulang-kulang naman yung tulog ko, yung energy ko dahil ko pang naka-energy drink. Kumain ka na muna dito. Ayokong umaalis ka ng bahay nang wala man lang kalaman-laman yung tiyan mo. Umupo ako at nagsimula ng kumain. Nakangiti naman akong pinanood ni nanay. Tumigil ako sa pagsubo at tinaasan siya ng kilay. Nay, baka maduling ka nakakatitig sa kagandahan ko. May problema po ba? Natutuwa lang ako sa iyo, Julia. Masaya ako na lumaki kang masiyahin sa kabila ng mga pinagdaanan natin. Hindi ko rin maiwasang mapangiti sa tuwing nakikita ko yung mukha mo. Kahawig na kahawig mo talaga ang tatay mong mukhang unggoy. Napangiwi ako. Lumaki nga akong masiyahin pero yung height ko yung hindi na lumaki. Pero grabe ka, Nay. Di mukha rin akong unggoy niyan. Ikaw naman yung pinaka-cute na unggoy, anak. Napakamot ako ng ulo at tinalikan ko siya sa pisngi. Pero unggoy pa rin, Nay. Mauna na ako, Nay. Baka masermonan na naman ako ni manager kapag nalate ako. Favorite pa naman akong pagalitan nun. Nagpaalam ako at mabilis na kumaripas ng takbo para maabutan ng dumaang tricycle. Manong! Wait a minute, kaping mainit! Don't leave me here and there! Maawa ka, please! Sigaw ko. Effective naman yon dahil napahinto ang driver. Bahagya pa siyang na-bad trip sa ingay ko. Habang nasa tricycle ako ay masayang-masaya pa ako. Ngunit kagad yung naglaho pagdating ko sa restaurant. Pagpasok ko pa lang ay sinalubong na agad ako ng katahimikan. Nakakapagtaka yon dahil madalas ay maingay sa restaurant namin. Chikahan ng mga customer, chismisan ng mga staff at ang sigaw ng manager ang madalas kong naririnig. Mabuti naman dumating ka na, Julia. Sinalubong ako ng kaibigan kong si Daisy. Ano bang nangyayari? Bakit parang ang lulungkot niyong lahat?
May masama akong balita sa'yo. Gaano kasama? Sa sobrang sama, maiiyak ka na lang talaga. Magmula ngayon ay hindi ka na magtatrabaho dito. Malapit nang magsara tong restaurant dahil nalulugi na. Nagtatanggal na sila ng staff. At kanina, isang pangalan mo sa natawag. Ikaw pa nga yung pinakaunang natawag eh. Pinunasan ko ang luha ko. Tama ka nga, Daisy. Nakakaiyak nga. Pahingi naman ng tissue. Bigla akong nanlumo sa nalaman ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school kaya hirap akong maghanap ng trabaho. Sunerte nga lang ako na nakapasok ako sa restaurant. Sa tulong na rin ni Daisy. Hindi ko na alam kung saan ako maghahanap ng bagong trabaho. Feeling ko hindi ka naman dapat kasama sa tatanggalin eh. Isa ka kaya sa pinakamagaling na staff dito. Sadyang malaki lang talagang issues sa'yo ni manager. At malamang sa malamang, matagal ka na niyang gustong patalasikin dito. Hay nako, gusto mo bang abangan natin siya sa kanto? Napailing na lamang ako. Hindi na ako nagtataka at malaki ang posibilidad na maaaring tama ang sinabi ni Daisy. Mula pa man noon ay mainit na ang mga mata sa akin ng manager namin. Magmula nung binasted ko siya. Paano ka na niyan? Di ba kailangan mo ng pera para pambayad sa tinitirhan niyo? Kapag hindi ka nakapagbayad ngayong buwan, sa kalsada kayo pupulito ng nanay mo. Kung may pera lang sana ako papahiramin kita. Pero huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Baka sakaling may alam sila na pwede mong pasukan. Tipid akong ngumiti at niyakap ko ang kaibigan ko. Salamat, Daisy. Kukunin ko na yung mga gamit ko sa locker room para makalis na agad ako. Ayoko magpang-abot kami ni manager. Baka mahampas ko ng sandok yung kalbo niyang ulo. Pareho kaming natawa ni Daisy. Nandito ka na pala, Julia. Siguro nasabi na sa'yo ni Daisy ang bagong balita. Humarang pa siya sa dinadaanan ko. Yes sir, alam ko na po. Pwede naman kitang ibalik sa trabaho kung pagbibigyan mo ako sa gusto ko. Alam mo na kung ano yun. Inismiran ko siya. Papayag lang ako kapag tinubuan na ng buhok yung ulo mo at kapag hindi na yun kasing kintab ng sahig dito. Paalis na yung tao nang babadrip ka pang kalbo ka. Nilampasan ko na siya. Napahawak naman sa ulo ang manager. Gusto mo lang palang magkabuhok ako. Hindi mo naman sinabi agad. Ganun lang palang type mo eh. Eh di sana, nakapag-wig ako. Malalim akong napabuntong hininga paglabas ko ng restaurant. Napasandal ako sa poste at napatingin na lang sa kawalan. Diyos ko po. Ngayon pa talaga ako nawala ng trabaho kung kailan gipit na gipit ako. Napakarami pa naming utang ni nanay at malapit na rin kaming ma-evict sa apartment namin. Nung umulan ng kagandahan nasa loko naman pero hindi ko naman ini-expect na pati yung kamalasan ako rin ang sumalo. Wala naman akong kuto pero napapakamot na lang ako sa ulo sa sobrang problemado. Ipinagsiklop ko ang dalawa kong palad at saka pumikit. Lord, sana naman makahanap agad ako ng trabaho. Sana yung may mababait na boss at mataas na sahod. Char, ang demanding ko na ba, Lord? Sorry po ha. Kahit wag na lang mabait yung boss, basta malaki yung sahod, pwede na yun. Napagtitiisan naman yung masamang ugali eh, pero yung mababang sweldo, ang hirap ilunok nun. Sa unang kabanata, nakilala natin si Julia, isang masayahin at palabirong dalaga na kahit maraming problema ay pinipilit pa rin ngumiti. Ngunit sa isang iglap, nawala ang kanyang trabaho at tila mas lalong bumigat ang kanyang buhay. Ano kayang naghihintay sa kanya? May darating pa kayang oportunidad na tuluyang magbabago ng kapalaran niya? Ating alamin. Dumiretso na ako pauwi sa bahay namin. Kanina pa malalim ang iniisip ko. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, muntik nang magwala yung tricycle driver dahil nakalimutan kong magbigay ng pamasahe. Pagdating ko sa bahay namin, ay naabutan ko si nanay na nakaupo sa sofa at may tinitingnang photo album. Napansin ko ring malungkot siya, kaya kaagad kong inayos ang sarili ko at ibinalandrang matamis kong ngiti. Umarte akong masaya kahit na ang totoo ay marami rin akong iniisip na problema. Ayaw kong sumabay sa lungkot na nararamdaman ng nanay ko ngayon. Hi, Nay! Bati ko, tinabihan siya. Anak,
Kakaalis mo lang nakauwi ka na agad. Ang bilis ah. Tapos na agad ang trabaho mo? Ano po? May problema no? Sabihin mo na, makikinig ako. Wala po Nay. Late na po kasing nabanggit ni manager na close pala kami ngayong araw. Yan ang dinahilan ko. Sinilip kong hawak niyang photo album. Kaagad kong napansin ang dalawang babae sa picture. Parehong nakasuot ng kulay rosas na dress at hair clips ang mga ito. Ubod rin sila ng ganda at pareho pa ng estilo ang kanilang buhok na maladora ang gupit. Pamilyar yung isang babae, Nay. Ikaw ba yan, Nay? At manghahablutin ko sana ang photo album pero mabilis itong isinara ni Nanay at nilayo sa akin. Napanguso ako. Sino yung isang babae, Nay? Maganda rin siya, sobrang puti rin. Parang ginawa niyang breakfast, lunch at dinner yung gluta sa sobrang puti niya. Siya ang best friend ko. May kaibigan ka pala, Nay? Mabait ako, malamang meron. Bakit ngayon mo lang nabanggit niya, Nay? Ngayon ka lang naman nagtanong eh. At isa pa, matagal ko nang ibinaon sa limot ang pagkakaibigan namin ni Grace. Grace? Di ba Grace yung pangalan ng ninang ko, Nay? Yun yung nabanggit ni tatay noon eh. Umiwas ng tingin si Minerva. Silence means yes na yes, so ninang ko nga siya, Nay. Aba ayos, yan palang itsura niya. Dapat pala hantingin ko siya. Kailangan ko siyang singilin sa tagal niyang hindi nagbibigay sa akin ng pamasko. Huwag kang lalapit sa taong yan, Julia. Hindi natin siya kailangan. Hindi nga po pero kailangan ko yung pamasko niya, Nay. Sayang din yun at tiba-tiba ako kapag nagkataon. Mula nung sanilang ako, hindi pa siya nakakapagbigay ng pamasko sa akin. May ninang ako pero hindi ko dama. Giit ko yon. Hindi na umimik pa si Nanay at iniwan niya na ako sa sala. Naiwan niya ang photo album kaya mabilis ko yung dinampot at saka dinala sa kwarto ko. Itinabi ko ang isang picture ng ninang Grace ko. Ngumisi ako, tinitigan ito. Humanda ka, mahal kong ninang. Sisingilin kita ng pamasko, okay? Wala nang libre sa panahon ngayon, kaya yung utang mo, sisingilin ko na ha? Ani ako at kinikilig na niyakap ang picture. Sana magbigay siya ng pera. Gipit ako eh. Kinabukasan ay kagad kong pinuntahan ng mga kaibigan ko at nagpatulong akong ipahanap ang babaeng nasa picture. Loko, paano naman namin mahanap ang babaeng yan? Malamang matanda na yan ngayon at nag-iba ng itsura. Puno ng kulubot ang mukha at baka nakatungkod pa. Napakamot sa ulo si Estong habang nakasimangot niya akong tinitingnan. Nakalagay dito sa likod ng picture ang pangalan ni Ninang. Siya si Grace Ladrero. Tandaan yung pangalan niya ha. Kapag nahanap niyo siya, babayaran ko kayo sa katapusan. Katapusan ng mundo. Paliwanag ko. Tumangot-tango si Estong. Sige, hahanapin namin tong si Grace Caldero. Anong Caldero? Ladrero yon. Ani ko at tinaboy na sila. Pagkatapos kong makipag-usap kina Estong, ay inasikaso ko ng requirements para sa pag-a-apply ko ng trabaho. Ibinalita sa akin ni Daisy na may isang kumpanya na naghahanap ng janitor, kaya nagbabaka sakali akong swertihin doon. Hindi ako mapili sa trabaho, kaya kahit tagamap ng sahig at tagapagpakintab ng mga bintana ay hindi ko aatrasan. Pagdating ko sa building ay nalula ako sa taas nito. Miss, sandito yung nag-i-interview ng mga nag-a-apply na janitor? Tanong ko sa babaeng nasa lobby. Sa 20th floor po, ma'am. Grabe, ang taas naman nun. Sino kayo nakaisip na ilagay yun dun? May elevator naman po, ma'am, kaya hindi kayo mahihirapang pumunta doon. Naglakad na ako papunta sa elevator. Magsasara na sana yon pero mabilis kong naiharang ang kamay ko. Napasigaw tuloy ang ginang na nasa loob ng elevator. Ayun! Buti na abutan ko. Tuwang-tuwa kong sambit. Miss, delikado yung ginawa mo. Sita ng ginang kaya tiningnan ko siya. Nanlaki ang mga mata ko. Hinagod ko siya ng tingin at mabilis kong kinuha sa bag ko ang picture na ninakaw ko sa photo album. Itinabi ko pa yon sa mukha ng babae para maikumpara ko ng mabuti. Pareho yung kilay, yung ilong, yung mata, yung labi. Medyo tumanda lang at kumulubot ang balat pero walang duda na siya na nga ito.
Ani ko at bigla ko na lang siyang niyakap. Sa wakas, nahanap na rin kita, Ninang. Bahagya niya akong tinulak. Who are you? Napatakip ako ng ilong. Patay, Englishera halata sa Ninang. Nosebleed ang aabutin ko rito eh. Miss, tinatanong kita, sino ka? Kilala ba kita? Hindi ka dapat basta-basta nangyayakap, lalo na kung hindi naman tayo magkakilala. Uy, nagtatagalog naman pala. Kinabahan ako nun ah. Akala ko mapapalaban ako. May English is not Englishing well pa naman. Ikaw po ba si Grace Ladrero, di ba? Tanong ko para lang makasigurado. Ako nga, bakit? Nina nga kita. Ani ko at niyakap ulit siya. Pero tinulak niya lang akong muli. Miss, sino ka nga ba? Ako po si Julie Ramos. Anak po ko ni Anton Ramos at Minerva Galang Ramos. I'm 23 years old at nakatira po ako sa barangay Makulimlim katabi ng basketball court. Pagpapakilala ko at pinakita ko pa ang ID ko. Ikaw na ang anak ni Minerva? Proud akong tumango. Biglang natahimik si Grace. At bago pa man ako makapagtanong kung bakit, bigla ring huminto ang elevator. Nawala ang ilaw, nawala ng kuryente, at higit sa lahat, natrap kaming dalawa sa loob. Sa kabanatang ito, isang simpleng paghahanap ng ninang ang naging daan para sa isang hindi inaasahang pagkikita. Ngunit bakit tila nagbago ang mukha ni Grace nang marinig ang pangalan ni Minerva? Ano ang matagal ng lihim sa pagitan ng dalawang magkaibigan? At bakit ngayon pa sila kailangang matrap sa elevator ng magkasama? Ating alamin. Nagulantang ako nang biglang may umiyak. La, sino yun? Multo ba yun? Kabado kong tanong. Wala akong makita dahil nawala ng kuryente. Ginamit kong ilaw ang flashlight ng cellphone ko at mas lalo akong nagulantang nang makita kong umiiyak si Ninang habang nakatingin sa akin. Diyos ko po, akala ko multo na nanghihingi ng hustisya. Ikaw na pala si Julia, ang pinakauna kong inaanak. Sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti naman ako at niyakap ko rin siya babalik. Medyo mahigpit ang pagkakayakap ni Grace sa akin, kaya hinigpitan ko rin ang yakap ko hanggang sa pareho na kaming halos hindi makahinga. Kumalas kami sa yakap ng isa't isa. Masaya akong makita ka ulit, Julia. Sanggol ka pa lang nung una tayong nagkita. Masaya ako na lumaki kang kasing ganda ng mami mo. Kumusta na si Minerva? Komento niya at naluluha pa rin. Kumunot ang noo ko. Napansin ko kasi na ibang reaksyon ng ninang ko kapag binabanggit ang pangalan ng nanay ko. Bakit ganun? Si nanay ayaw niyang binabanggit ko sa ninang. At sabi pa niya, ayaw niya na itong makita ulit. Pero itong si Ninang Grace tuwang-tuwa pa. Ano kayang nangyari sa kanilang dalawa? Gusto ko sanang makichismis pero syempre kakakilala pa lang namin at hindi pa kami ganun ka-close. Next time na lang. Yan ang pumasok sa isip ko. Umubo ako at naglahad ng kamay. Para saan yan? Bago pa po umabot sa kung saan ang usapan, may isang mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan, Ninang Grace. Alam naman natin na ninang kita at inaanak mo ko. At kapag Pasko, kaarawan at bagong taon ay dapat may? Nagkasalubong ang kilay ni Grace. Hulaan niyo po, kapag Pasko at bagong taon ay dapat may? Inulit ko yon at seryosong-seryoso pa ako. Dapat may regalong ninang sa inaanak. Sagot naman ni Grace. Masayang pumulakpak ako. Tumpak! Kaya naman pahingi po ng ampaw. Ngayon lang kita nakita kaya susulitin ko na. Pasensya na po kung masyadong makapal ang mukha ko. Sadyang gipit lang talaga ako at pinaglihis sa makapal na librong mukha ko. Akala ko'y magagalit ang ginang. Pero bigla itong tumawa ng malakas. Sa sobrang lakas ay para na itong sinasapian. Napaatras ako. Grabe namang tumawa tong si Ninang. Kita na pati esophagus sa sobrang laki ng bunganga eh. Komento ko at nahawa na rin ako sa tawa niya. Nakakatuwa ka, Julia. May dinukot siya sa bag. Nakaramdam naman ako ng excitement. Ito yung calling card ko. Nandiyan ang number ng office ko at ang personal number ko.
Tawagan mo lang yan para makapag-usap pa tayo. May meeting pa kasi ako, kaya hindi kita maaasikaso ngayon. Pag-uwi ko, ay kagad kong tinawagan ng number sa card at pinapunta niya ako sa isang mansyon. Ipinadala na rin niya sa akin ang address. Inilihim ko muna sa nanay ko ang pagkikita namin ng ninang ko. Bukod sa gusto kong singilin yung pamasko ko, nais ko rin silang batiin. Kinabukasan, araw ng linggo, maaga pa lang inasarap na agad ako ng mansyon. Bumilog ang bibig ko sa sobrang pagkamangha. Napakaganda ng disenyo ng mansyon at agaw pansin din ng mga tanim sa paligid nito. May lalaking tumakbo papunta sa gate at pumasok ito. "Manong!" Tawag ko pero hindi man lang niya ako pinansin. Huminga ako ng malalim at sumunod na lang papasok. Naiwan kasi ng lalaki na nakabukas ang gate. Wow! Grabe, ang ganda talaga. Kapag yumaman ako, magpapagawa rin ako ng ganito. Kay ninang kaya tong mansyon? Baka nga, sa itsura niya kahapon para siyang tumama sa loto, kaya naging milyonaryo at nakabili ng gantong bahay. Tumigil sa paglalakad ang lalaki at bumangga ako sa likod niya. "Sino ka?" Asik ng lalaki at masamang-masama ang tingin niya sa akin. Napaangat ako ng tingin. Umawang ang labi ko dahil sa sata ng buhay ko ay ngayon pa lang ako nakakita ng ganun kagwapong lalaki. Matangos ang ilong, makinis ang muka, mamula-mula ang labi at magandang kulay ng mga mata. Para siyang prinsipe na handa kong luhuran at isamba. Ngunit natigilan ako sa paghanga ng hawakan niya ang braso ko. "Guard! Palabasin yung babaeng to!" Sigaw niya pero tulog ang gwardya kaya walang kumuladkad sa akin palabas. "Paano ka nakapasok dito?" Tinuro ko ang gate. "Doon. Hindi naman pwedeng tumagos ako sa pader, di ba? Malamang, dadaan muna ako sa gate at..." "Pilosa po. Lumabas ka na kung ayaw mong ipahabol kita sa aso namin. Gutom pa naman yun at matatakam yun kapag nakita ka dahil puro ka buto." "Aba, grabe ka. Anong purong buto? Excuse me, may laman din yan no?" "Get out!" "Wait, hindi ako pwedeng lumabas. May naghihintay sa akin dyan sa loob. Hindi naman ako pupunta rito kung walang nagpapunta sa akin, no?" "Sino naman nagpapunta sa'yo? Anak ka ba ng maid? Kapatid? Jowa ng guard? O baka ikaw yung bagong hardinero namin? Kung hindi naman pala, makakaalis ka na." Kakalad ka rin na sana niya ako palabas pero biglang lumitaw si Tita Grace. "Gawin! Pakaulan mo si Julia!" Sita ni Grace. Hinawi ko ang kamay ng lalaki. "Mom, sino ba yan? Dapat dyan kasuhan ng trespassing." Asik ni Gawin at masama pa rin ang tingin niya sa akin. "Ma'am? Nanay mo si Ninang?" Gulat kong tanong. "Ninang mo ang mami ko? Kailan pa? Nakilala ko na lahat ng inaanak niya at hindi ka kasali doon." "Pwes, kasali na ako ngayon." Pambabara ko naman. Sinermonan ni Grace ang uniko iho niyang sigawin dahil sa masamang trato nito sa akin. Hindi ko mapigilang tumawa habang pinapagalitan ng binatang suplado. Dumila pa ako para lalo siyang asarin. Akala ni Julia, pamasko lang ang habol niya kay Ninang Grace. Pero mas malalim pala ang koneksyon ng dalawang babae. At ngayon may panibagong problema. Ang supladong anak ni Grace na si Gawin. Bakit tila galit agad ito kay Julia? At ano kayang mangyayari sa kanilang dalawa matapos ang nakakatawang unang pagkikita? Ating alamin. "Pagpasensyahan mo ng anak kong si Gawin. Mabait naman yun, masungit lang talaga." Nahihiyang sinabi yun ni Grace. Nasa loob kami ng opisina niya sa mansyon. Nakaupo ako sa sofa habang nakasandal naman sa desk ang ninang ko. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Hindi na matapos-tapos ang pagkamangha ko. Halos lahat ng parte ng mansyon ay talaga namang makapigil hininga ang ganda at nakakalula kung gaano kamahal ang mga gamit na gawa sa ginto. "Masaya ako na nagkita tayo ulit, Julia. Matagal na kitang gustong makita pero may mga bagay lang talaga na hindi natin pwedeng ipilit at paniguradong magwawala si Minerva kapag nagkita kami ulit." "Ano po bang nangyari sa inyo ni nanay?" "Sa tingin ko mas mabuti kung sa kanya mismo manggaling ang kwento.
Masyadong masakit ang nangyari noon. At kahit ako man ay ayoko na rin balikan pa yun. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ang bumawi sa iyo, inaanak. Inabot sa akin ni Grace ang isang ampaw. Mabilis ko itong binuksan at kagad na nagdingning ang mga mata ko nang makita ang napakaraming pera. Wow! Sa buong buhay ko ngayon pa lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Akin po ba ito lahat? Of course, Julia. Grabe, ang galante. Ang sarap palang magkaroon ng ninang. May proposal ako sa'yo. Bigla niyang sinabi yon at umupo sa tabi ko. Dadagdagan ko pa yung binigay ko kapag pumayag ka sa trabahong iaalok ko. Anong trabaho naman po yun? Gusto kitang maging sekretary. Ha? Sekretary po? Teka, napakataas na posisyon nun. Mali po yata kayo ng inaalok ninang. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, hindi po ako nakapagtapos ng high school. Mababa lang ang pinag-aralan ko at marahan niyang hinaplos ang kamay ko. Don't worry, lahat naman ng bagay ay natututunan, Julia. At isa pa, madali lang naman ang trabaho mo. Kailangan mo lang sumunod sa mga ipapagawa ng boss mo. Ganun po ba? Sige po, game ako. Kailan po ba ako magsisimula sa trabaho bilang sekretary niyo? Kulang pa lang nasabi ko, Iha. Hindi sa akin ka magtatrabaho. May sekretary na kasi ako. Sigawin yung wala. Magiging sekretary ka ng anak ko. Nako, ayoko po. Ang sungit nun. Baka bugahan lang ako ng apoy nun. Masungit nga sigawin pero sa pagkakakilala ko sa'yo, alam kong kaya mo siyang i-handle, Julia. At isa pa, kahit sekretary ka niya, ako pa rin naman ang pinaka-boss mo. Ako magpapasahod sa'yo at ako ang bahala sa'yo. Wala rin akong pakialam kung anong gagawin mo sa anak ko. Pwede mo siyang awayin at patulan. Huwag kang matakot dahil hindi ka niya mapapatalsik sa trabaho. Kapag inaway ka niya, magsumbong ka lang at malalagot siya sa akin. Nahihirapan na kasi ako maghanap ng sekretary niya. Wala kasing nakakatagal sa ugali niya. Umaasa lang ako na baka bumait siya kapag ikaw nang kasama niya. Napanguso ako. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan siya. Protektahan at bantayan. Ay, sekretary po bang a-applyin ko, security guard at asawa? Charot lang po. Babayaran kita ng 50,000 a month. Napanganga ako. Ano? 50,000 para lang maging sekretary ni Gawin? Yes, at pwede ko pa yung taasan kapag nalaman kong maayos ang trabaho mo. Bilang mukhang pera, kagad akong nagbago ng isip. Hindi mo naman sinabi agad, ninang. Ikasa na natin yan. Game na game ako. Kailan ba ako magsisimula? Napayakap sa akin si ninang. Salamat dahil pumayag ka, inaanak. Hindi ko po tatanggihan ang pera, lalo na ngayong malapit nang sumulpot si Judith. Sino si Judith? Ngumisi ako. Judith po ng mga utang. Busy si Grace kaya ang maid nang naghatid sa akin palabas. Nakasalubong ko pa sa hallway si Gawin. Pauwi ka na? Bakit? Ihahatid mo ba ako? Ang bait mo naman pala. Tara na. Asa ka. Huwag ka nang bumalik dito. Ayoko nang maingay at makukulit dito sa bahay. Hindi naman ako ganun na. Saks lang. Huwag kang mag-alala. Hindi mo lang ako makikita rito sa bahay niyo. Marami pa tayong pagsasamahan. Anong ibig mong sabihin? Mapangasar akong ngumiti at nilampasan ko na siya. Bahala siyang mag-overthink dyan. Paniguradong magulat siya kapag nalaman niya na ako ng sekretary niya. Sa isip ko pa lang ay natatawa na ako. Bago ako umuwi ay bumili muna ako ng cake at litsyong manok para may pasalubong ako sa nanay ko. Deserve kong mag-celebrate ngayon, lalo na't marami akong natanggap na pera mula kay Ninang Grace at may bago pa akong trabaho. Anak, bakit napakarami naman yung dala mo? May birthday ba? Usisa ni Minerva at tinulungan na niya akong ihain ng mga pagkain. Nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho, Nay. Ha? Nakahanap? Natanggal ka na ba roon sa restaurant? Opo, Nay. Malaki ang galit sa akin ng manager namin doon. Kaya akong kaununahan niyang tinanggal. Mabuti na lang talaga at mabait yung langit. Binigyan agad ako ng bagong trabaho at malaki pang sweldo. Nakakatuwa naman yan, anak. Saan ba yon? Natigilan ako.
Hindi pa ito ang tamang oras para malaman ng nanay ko ang tungkol sa ninang ko. Umiwas ako ng tingin at kumain na lang ng manok. Kain na tayo habang mainit-init pa to, Nay. Pag-iiba ko ng usapan, hindi na rin naman nangulit pa si nanay at masay na lang naming pinagsaluhan ng pagkain. Sa wakas, may bagong trabaho na si Julia. At hindi lang basta trabaho. 50,000 pesos kada buwan ang sahod niya bilang sekretary ni Gawin. Pero hindi niya pa alam kung gaano kahirap ang pakikisama sa supladong binata. Samantala, bakit tinatago ni Julia kay Minerva ang tungkol kay Grace? May malaking sikreto kaya silang pareho? Ating alamin. Malaki ang ngiti ko habang naglalakad papasok ng building na pagmamayari ng ninang ko. Ang ninang kong si Grace Ladrero ang mismong may-ari ng kumpanya kung saan ako magtatrabaho. Nakalib siya sa trabaho kaya naman si Gawin ang namamahala ng lahat ngayon. Dumiretso na ako sa opisina ni Gawin. Nagulat siya nang makita akong pumasok. Bakit ka nandito? Para kang kabote kung san-san ka nalang sumusulpot. Good morning, Gawin. Sir Gawin Ladrero. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa po ba nababanggit ni Ninang sa inyo ang tungkol sa pagtatrabaho ko rito? Diretsuhin mo na ako, Julia. Bakit ka nandito? Buti naman natandaan mo yung pangalan ko, sir. Ako nga po pala yung bago niyong sekretary. Makakaasa ka na gagawin ko ng mabuti ang trabaho ko. Ano? Ikaw? No! Leave! No ka rin. Si Ninang ang naglagay sa akin sa posisyong to. Ayoko rin naman sana pero papaldo ko kapag pumayag ako sa alok niya. At isa pa, masipag naman ako at maaasahan sa trabaho. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mabilis din akong matuto. Kaya hindi ka mahirapang turuan ako sa mga dapat kong gawin, Sir Gawin. Hindi kita kailangan. Makakaalis ka na. Wala ka nang magagawa, okay? Makakasama mo na ako mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Teka nga, wala naman akong ginawang masama sa iyo ah. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Ayoko lang ng vibe mo. Vibe? Bakit? Ano bang vibe ko? Ano ba yung vibe? Dive lang kasi yung alam ko eh. Napailing si Gawin. Itinapon niya sa akin ng maraming folder. Trabahuhin mo yan. Ang dami naman. Hindi ba natin to pwedeng paghatian? Nagre-reklamo ka? Nag-comment lang, hindi reklamo. Aanin ko ba to? Basahin mo ang lahat ng yan at i-summarize mo. Tapos ipasa mo ulit sa akin. Paano isa-summarize to? Sorry. Show may rice lang kasi yung alam ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Kaagad ako nag-peace sign at dinampot na ang mga folder. Itinuro ni Gawin ng isang table sa gilid. Doon ang pwesto mo. Taray, may sariling table ako. Madam na madam ah. Huwag nang maraming satsat. Magtrabaho ka na. Yes, sir. Kinonta ko ang ninang ko para magpatulong sa kung ano ang dapat kong gawin sa mga papeles. Maayos naman niya itong pinaliwanag sa akin kaya mabilis akong natuto. Idagdag mo to. Sabi ni Gawin at dinagdagan pa ang folder na nasa mesa ko. Wait, isa-isa lang mahina ang kalaban. Wala bang recess? Recess? Ano to? Eskwelahan? Eskwelahan lang bang pwedeng mag-recess? Sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko dati, may break time kami. Yung break time ay mamayang lunch pa yun. May 1 oras ka pa bago mag-lunch. Napatingin ako sa orasan. Alas 12 na. Ibang patakaran ko dito. Ako ang boss mo. Kaya kung anong oras ako kakain, dun ka lang din pwedeng kumain. Kung sa eskwelahan may sabayang pagbigkas, ikaw naman may sabayang pagkain. Kailangan talagang sabay? Bawal may mauna? Kung trip niyang malipasan ng butong, pwes ako hindi. What? Wala po sir. Sige po, babalik na ako sa trabaho. Nung sumapit ang 1:00 ng hapon, ay inaya na akong kumain ni Gawin. Sir, dito tayo kakain? Taka kong tanong. Bakit? May problema ba? Sana palang nagpaiwan na lang ako sir. May libre naman pong pagkain sa kantin ng kumpanya. Alam ko ang restaurant na to at mahal dito. Hindi ko po afford. Libre ko to malamang. Halata namang wala kang pera. Talaga Sir Gawin? Wow, galante. Manang-mano sa mommy. Tinaliman niya ako ng tingin. Pagpasok namin sa restaurant ay sinalubong kami ng babaeng may pamilyar na muka. Natutuwa niya akong niyakap.
Daisy, my friend! Julia, mabuti naman at napadalaw ka. Hinagod ni Daisy nang tingin si Gawin. Sino tong kasama mo? Jowa mo? In fairness, ganda ng taste mo. Anong klaseng gayumang ginamit mo dyan? Hindi ko siya jowa. Bagong boss ko siya. Ganun ba? Mabuti naman at nakahanap ka agad ng trabaho. Kakain ba kayo rito? Tara, dadalhin ko kayo sa bakanting mesa. Ay, lahat pala dito bakante na. Halos wala nang kumakain. Konti na lang talaga. Magsasara na tong restaurant. Umupo kaming dalawa ni Gawin at mabilis namang kinuha ni Daisy ang order namin. Namiss ko ang lugar na to. Bakit? Dito ba kayo nag-date ng boyfriend mo? Sabat ni Gawin. Napangiwi ako. Dito kasi ako nagtatrabaho dati, sir. Palugi na kaya nagbabawas lang ng staff at isa ako sa natanggal. Buti na lang talaga at inoferan ako ng trabaho ni Ninang Grace. Swerte talaga si Ninang sa buhay ko. Salamat sa buhay niya. Hindi nabanggit sa akin ni Mami ang tungkol sa'yo. Sa inyo ng nanay mo. Ganon din naman po si nanay, sir. Hindi niya rin naikwento sa akin si Ninang Grace. Nito ko lang rin nalaman na siya pala yung ninang ko. Sa totoo niyan, sir, ay gusto ko silang pag-ayusin. Para kasi may hidwaan sila noon. Tumatanda na sila. Kaya dapat maayos na kung ano mang issue nila sa isa't isa. Litani ako. Ito na po ang order nyo. Nakangiting sambit ni Daisy at nilapag sa harapan namin ang mga pagkain. Nagpaalam na rin ito agad. Sa tagal ko nagtrabaho sa restaurant na to, ngayon pa lang ako makakatikim ng pagkain dito. Salamat, sir, ha? Kahit papano ay nakakain ako na ganito kamahal na pagkain. Tinitigan lang ako ni Gawin. Sir, bakit naman ganyan ka makatitig? Alam kong maganda ako pero naiilang pa rin ako kapag may tumititig sa akin ng ganyan. May muta ka. Ha? Hay, may muta ka. Pag-uulit ni Gawin. Hindi muta to, alikabok lang to. Nilipad lang ng hangin at napunta sa mata ko. Palusot ko. Hay, ang laking alikabok naman yata niyan. Sige, sabihin na nating muta to. Ano naman ngayon? May problema ka ba sa muta, ha? Sobrang perfect mo ba at hindi ka nagkakamuta? Eh di sana all, ikaw nang pinagpala. Just shut up and eat. Unang araw pa lang ni Julia bilang sekretary ni Gawin. Tila hindi na maubusan ng pagtatalo ang dalawa. Ngunit sa kabila ng sungitan, nagsisimula na ring makita ni Gawin ang tunay na personalidad ni Julia. Habang unti-unti silang nagkakakilala, magiging trabaho lang kaya ang relasyon nila o may iba pang mabubuo? Magmula nung naging sekretary ako ni Gawin, ay walang araw na hindi niya na ako nasusungitan. Para rin naman kaming aso at pusa kung magtalo. Panay utos kasi siya. Pati pagdampot ng nahulog na ballpen ay sa akin pa iniutos. Pati yung pagtapo ng isang pirasong papel ay ako rin ang gumagawa. Kahit nasa panan lang naman niya ang basurahan. Sa kabila ng pangalis pusta niya ay hindi naman ako nagpapatalo. Mami niya ang nagpapasahod sa akin. Kaya malakas ang loob ko. Julia! Tawag sa akin ni Grace nang magkasalubong kami sa lobby ng kumpanya. Ninang! Kaagad kaming nagyakapan. Bakit po kayo nandito? Di ba po naka-leave kayo? Ay alam ko na. Siguro nag-aalala kayo sa mga ginagawa ni Sir Gawin dito, no? Huwag po kayong mag-alala. Kahit masungit siya, maayos naman po ang pamamalakad niya sa kumpanya. Mukha kang stress, Julia. Tell me the truth. Pinahihirapan ka ba ng anak ko? Medyo, ninang, pero hindi naman uubra sa akin ang lalaking yun. Hindi ko siya atrasan. Bahala siyang mainis sa pagmumukha ko araw-araw. That's my girl. Salamat dahil pinagtiisan mo si Gawin. Makukuha mo rin ang loob niya bahalang araw. Julia? Sabay kaming napalingon kay Minerva. Bigla na lang siyang dumating at nagulat nang makita niya akong kasama si Grace. Namutla ako at agad na nilapitan ang nanay ko. Nay, anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo ang babaeng yan, Julia? Nay, magpapaliwanag po ako. Sa bahay na tayo mag-usap. Umuwi na tayo. Singhal ni nanay at kinaladkad niya ako paalis. Sinubukan ba kaming habulin ni Grace pero inawat na siya ni Gawin. Pag-uwi sa bahay ay nagwala ng husto si nanay. Bakit kasama mo si Grace, anak?
Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mo siyang lalapitan at hahanapin? Hindi natin siya kailangan. Kung ninang lang ang hanap mo, pabibinyagan kita ulit at kumuha tayo ng bagong ninang. Nay, kumalma ka muna. Paano ako kakalma, Julia? Kasama mo ang taong nagpahirap sa buhay namin. Yun nga ba ang dahilan, Nay? Gusto kong pag-ayusin kayong dalawa ni Ninang. Ay paano ko magagawa yun kung hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang dahilan ng alitan nyo? Mabait naman si Ninang Grace eh. Binigyan niya pa ako ng trabaho. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na siya ang bagong boss na tinutukoy mo, Julia. Ibig sabihin matagal mo itong inililihim sa akin? Wala kang alam sa kung paano at gaano pinahirapan ng pamilya ni Grace ang pamilya ko, anak. Trinahidor niya ako. Binahaliwala niyang pagkakaibigan namin. Ano ba kasing nangyari, Nay? Yang ninang na ipinagmamalaki mo ay isang walang kwentang kaibigan. May nawalang pera sa mansyon nila at ako ang pinagbintangan ng ama niya na nagnakaw sa pera na yon. Wala silang sapat na ebidensya pero diniin pa rin nila ako at pinakulong pa nila. Pinahirapan nila si Inay, itayat ang ama mo. At si Grace, alam niyang hindi ko yun magagawa pero wala siyang ginawa para matulungan kami. Kahit na alam niya na ang tiyuhin niya ang kumuha ng pera. Pero wala siyang sinabi. Pinagkatiwalaan ko siya, anak. Matali kaming magkaibigan eh. Mahal na mahal ko yun. Pero anong ginawa niya? Natulala na lamang ako sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos sa kalain na magagawa yun ng ninang ko. Pero sa huli, pinakiusapan niya ang daddy niya at nakalaya rin ako. Pero huli na, sinira niya na yung tiwala ko at yung pagkakaibigan namin. Kaya ayokong lumalapit ka pa sa babaeng yun, anak. Masama siya. Layuan mo siya, Julia. Maliwanag ba? Bumigat ang paghinga ko at naluluha kong niyakap si nanay. Napalapit na rin ako ng husto sa ninang ko kaya hindi ko alam kung paano ko siya lalayuan. Sa kabila ng pagbabawal ni nanay ay hindi pa rin napigilan ang kagustuhan kong makausap ang ninang ko. Pinuntahan ko agad siya kinabukasan. Naabutan ko siyang umiiyak habang nakatitig sa isang litrato. Ninang, Julia, akala ko hindi ka na babalik. Alam ko na yung nangyari, Ninang. Nasaktan ng sobra si nanay dahil sa ginawa mo. Pasensya ka na, Julia. Alam kong nagkamali ako. Natakot lang din akong makialam. Naduwag lang ako at pinagbantaan ako ng tiyuhin ko. Papatayin daw niya ang buong pamilya ni Minerva kapag nagsumbong ako. Naisilang ka na noon kaya kung itutuloy ni tiyo yun, pati ikaw na inosenteng sanggulay madadamay. Alam na po ba ni nanay? Hindi niya ako hinayaang magpaliwanag noon at bigla na lang kayong naglaho. Nawalan kami ng komunikasyon at wala na rin akong balita tungkol sa inyo. Hinawakan ko ang kamay ni Ninang. Huwag kang mag-alala, Ninang. Sasabihin ko kay nanay ang tungkol dito. Paniguradong magbabati kayo kapag nalaman niya yan. Gagawin ko pong lahat para maibalik sa dati ang samahan niyo. Maraming salamat, Julia. Sana nga mapatawad niya pa ako. Mapapatawad po kayo noon. Alam kong mahal na mahal po kayo ni nanay. At alam ko rin namimiss niya na ang pagkakaibigan niyo. Ngumiti siya pero may bahid pa rin ng lungkot ang mga mata nito. Babae, bakit ka nandito? Hindi ka papasok sa trabaho? Si Tani Gawin. Nilingon ko siya. Good morning, sir. Aga-aga mo kang galit ka na naman. Papasok ka ba ngayon sa trabaho? Syempre naman, sir. Baka kasi namimiss mo na ako eh. Kawawa ka naman. Bakit naman kita mamimiss? Mas payapa ang buhay ko kung a-absent ka. Bakit naman ako a-absent, sayang yung sahod? Hay, mukha ka talagang pera. Thank you, sir. Bakit ka nagpapasalamat? Compliment po kasi yun para sa akin. Ang sarap kayong masabihan ng mukhang pera. Totoo rin naman kasi eh. Paliwanag ko at kinindatan siya. Sa wakas, nabunyag ang tunay na dahilan ng matagal na hidwaan ni Minerva at Grace. Ngunit may ibang bersyon pala ng nakaraan si Grace at tila may banta siyang kinatatakutan noon. Mapapatawad kaya siya ni Minerva kapag nalaman ang katotohanan? Samantala, mukhang hindi pa rin magbabago ang awayan ni Julia at Gawin. Noong sumapit ang gabi, ay pinuntahan ko at dinalahan ng kape ang nanay ko sa kwarto niya. Naabutan ko siyang nakatanaw sa bintana.
Nilapag ko ang kape sa mesa at nilapitan ko si nanay. Nay, pwede ba tayong mag-usap? Alam kong nagtatampo ka pa rin sa pagsisekreto ko tungkol kay Ninang Grace pero may importante po kayong dapat malaman. Kung tungkol yan sa ninang mo, ayoko yang marinig. Nay, nakausap ko po si Ninang at hindi niya naman ginusto yung nangyari. Ginusto man niya o hindi, trinahidor niya pa rin ako, Julia. Pinili niyang manahimik para maprotektahan tayo, Nay. Kumunot ang noo ni Minerva. Anong ibig mong sabihin? Anong protektahan? Nakulong ako at napagbintangan. Sang banda niya ako protektahan, anak? Binibilog ng babaeng yun ang ulo mo. Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi niya. Masama ang pamilya niya at ganun din siya. Alam ni Ninang Grace na ang tiyuhin niya ang kumuha ng pera. Pero hindi siya nagsumbong. Pinagbantaan kasi siya na papatayin tayo kapag nagsumbong siya, Nay. Natakot si Ninang pero nung nakita niya ang kalagayan mo sa loob ng kulungan at kung paano pinahirapan ng daddy niya sina lolo at lola, nawala ang takot niya. Inamin niyang totoo sa daddy niya. At bago pa man tayo mapahamak, naipakulong na nila yung tiyuhin niya. Bakit? Bakit hindi mo lang sinabi sa akin ni Grace yan? Sinubukan niya, Nay, pero hindi mo siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at iniwan mo pa siya. Kung alam ko lang, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa kanya, anak. Hindi ko naman alam ang buong istorya eh. Umaasa pa rin si Ninang Grace na magkakaayos kayo, Nay. Nabanggit niya rin na kung gusto mo siyang makausap, kahit anong oras ay handa siyang humarap sa'yo. Pwede. Pwede mo ba akong samahan papunta sa kanya, anak? Nakangiting tumango ako at sinamahan ko si nanay papunta sa mansyon. Nag-iyakan ng dalawang ginang at nagyakapan habang parehong humihingi ng tawad. Masaya ako na napag-ayos ko ang dalawa. Yun naman talaga ang plano ko nung una pa lang. Hoy babae. Sir Gawin, anong ginagawa mo dito? Ininguso niya sina Minerva at Grace. Okay na sila ng nanay mo? Ang galing ko, di ba sir? Kulang lang talaga sila sa komunikasyon. Sabi nga ng tatay ko, lahat ng away at kaguluhan na ayos basta maayos na napag-uusapan. Mabuti na lang at pinakinggan ni nanay yung paliwanag ko. Sa wakas bati na sila at makakapagtrabaho na ako ng matiwasay. Ako yung hindi nakakapagtrabaho ng matiwasay sa sobrang pasaway mo. Nagangat ako ng tingin kay Gawin. Dinuro ko pa siya. Alam mo ikaw, nagkabati ng mga nanay natin at masaya na ang lahat. Pero ikaw ang sungit-sungit mo pa rin sa akin. Gwapo ka sana pero ang supla-suplado mo. Namana mo nga yung pagiging galante ng mami mo. Pero sana yung ugali rin na manahin mo, no? Mas okay yun eh. Gwapo pala ako para sa'yo. Crush mo ako, no? Pagkaka kong natawa at tinuro ko pa ang sarili ko. Ako? May crush sa'yo? Who you? Hindi kita type. At saka baka ikaw may gusto sa akin. Nahuhuli kaya kitang tinitingnan ako. Assuming kang babae ka. Hindi ba pwedeng napapatingin lang ako dahil sa pangit mo? Bago pa man kami magkasakitan, ay pumagitna na si Ninang. Piningot pa nito ang tenga ni Gawin kaya tawang-tawa ko. Kalalaki mong tao, pinapatulan mo pa talaga tong si Julia. Sermon ni Grace at hinampas pa ng tsinelas si Gawin. Aray ko, ma! At talagang masasaktan ka palalo kapag hindi mo inaayos yung pagtrato mo sa inaanak ko. Pagkatapos sermonan si Gawin ay inaya na kami ni Ninang na kumain. Nagpahanda kasi siya bilang selebrasyon sa magandang pangyayari. Muling naibalik ang pagkakaibigang minsang sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay biglang nabaling kay Gawin ng usapan. Napakagwapo naman itong anak mo, Grace. Manang-mana sa ama. Paniguradong maraming babae ang naghahagawan sa kanya. May girlfriend na ba yan? Usisa ni nanay. Meron pero noon pa yon. 2 taon ng single yang si Gawin. Masyadong busy sa karir kaya hindi na nagsisingit ang love life. Kung ako lang ang papipiliin, gugustuhin kong maikasal siya kay Julia. Bagay naman sila, hindi ba? At pareho pang single. Para na rin maging magbalai tayo, Minerva. Natigilan ako sa pagkain at nabilaukan naman si Gawin. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay rin kaming nagpaiwas ng tingin. Naku,
Kahit siya na lang nag-iisang lalaki sa mundo, ayoko pa rin sa kanya. Ayoko sa masungit, Ninang. Pasensya na po. Depensa ko. Ikaw pa talagang choosy. Ang gwapo at hot ko. Ano pang hahanapin mo na? Wala sa akin. Ang swerte mo kapag naging tayo. Lugi naman ako sa'yo. Anong lugi? Kung gwapo at hot ka, maganda at charming naman ako. At saka mabait ako. At masarap magluto kaya hindi ka lugi kapag ako napangasawa mo. Magaling din ako sa gawaing bahay. Magaling ako maglinis at mahusay pang maglaba. Kahit yung maitimong budhi kaya kong paputiin. Biglang nagdilian ang mga nanay namin. Sabi ko naman sa iyo, Minerva, ang bagay na bagay talaga sila. Botong-boto ako kay Julia kung sakali. Kahit ako pang mag-sponsor sa kasal nila, maikasal lang sila agad. Natutuwang sinabi ni Grace at kulang na lang tumambling sa sobrang kilig. Ang cute ng mga magiging apo natin kapag silang nagkatuluyan. Gatong pa ni Minerva. Napaismid ako at pasimpleng tiningnan si Gawin. Kasalan? Mga apo? Baka hamunin ko pa ng sapakan yung si Gawin kapag nananakan niya ako. Kadiri naman yun. Sa dami ng lalaki, ang malas ko naman kung siya pa yung makakatuluyan ko. Over my dead mala Ivana Alawi na body, no? Yan ang sabi ko sa aking isipan habang umaarte pa akong nasusuka. Nagkabati na sina Minerva at Grace matapos ang matagal na hidwaan. Pero tila mas malaking gulo naman ang naghihintay kina Julia at Gawin ng biruin ng kanilang mga ina ang tungkol sa kasal. Magiging biro lang kaya ito o may posibilidad talagang maging mag-asawa ang dalawang magkaaway? Araw ng Martes. Nagising ako dahil sa isang text na natanggap ko mula kay Gawin. Masama raw ang pakiramdam niya kaya hindi muna siya papasok sa opisina. Ilang minuto akong nakatitig sa text bago ako nagdesisyong mag-ayos na at puntahan siya sa mansyon. Kahit na madalas kaming nagbabangayan, hindi ko pa rin naiwasang mag-alala sa binata. Alam ko na kasi walang ibang tao ngayon sa mansyon dahil isinama ni Grace ang lahat ng staff sa mansyon para sa isang bakasyon sa Baguio. Para naman makapag-relax ang mga ito. Si Gawin lang ang hindi sumama dahil busy siya sa trabaho. O anak, bakit hindi ka nakasuot ng uniforme mo sa trabaho? Sita ni nanay at kuryoso niya akong tiningnan. Sa mansyon po kasi ako didiretso, Nay. Titingnan ko lang po si Sir Gawin. Masama kasi yung pakiramdam niya at walang ibang tao sa mansyon ngayon para alagaan siya. At isa pa, kasali sa job description ko ang alagaan siya. Aba, saktong-sakto pala. May niluto akong sabaw. Dalhan mo rito si Gawin. Kagad niya akong pinagbalot ng sabaw. Mabilis lang yon at umalis na rin ako agad. May spare key ako ng mansyon kaya malaya akong nakapasok. Dire-diretso ako naglakad papunta sa silid ni Gawin. Kumatok ako ng 3 beses pero walang sumasagot. Kaya napagdesisyonan kong pasukin na lang ito. Sir Gawin! Yuhu! Sir! Tawag ko. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog at nakabalot ng comforter. Inilapat ko ang palad ko sa leeg at noo ni Gawin at kagad akong napangiwi sa sobrang taas ng temperatura niya. Tahimik ko siyang tinitigan. Totoo pala talagang bumabay tingnan ng isang tao kapag tulog. Komento ko. Kung hindi ka lang suplado, perfect ka na sana eh. Baka natipuhan pa kita. Pero ang sungit-sungit mo kasi talaga, para kang sinasaniban ng dyablo. Biglang nagmulat ng mata si Gawin. Sa sobrang gulat ko ay napaupo ako sa sahig. Julia, what are you doing here? Chine-check lang kita, sir. Baka kasi napano ka na. Wala pa namang ibang tao rito sa mansyon. I'm fine. Kakaalis lang rin ni Dr. Maggie at tinalhan niya ako ng mga gamot. Kumain ka na, sir? Kung hindi pa kailangan mong kumain bago ka uminom ng gamot. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Maraming trabaho sa opisina. Nagsasayang ka ng oras. Napaismid ako. Hindi mo pwedeng maging masaya ka na lang dahil concerned ako sa iyo, sir? Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa mga papeles na kailangan kong trabahuhin sa opisina. At madali lang naman gawin yun. Tatrabahuhin ko yun mamaya. May sakit ka. At kapag hindi ka nalagaan ng tama, pwede kang mamatay. At kapag namatay ka, malulungkot si Ninang. At mahal na kaya ngayon yung barong at kabaong. Pinitik ni Gawin ang noo ko. Mamamatay agad. Hindi ba pwedeng mag-agaw buhay muna ako? Hay. Bumangon ka muna, sir. May dala nga pala akong sabaw para sa'yo. Gawa ni nanay.
Inalalayan ko siyang makabangon at saka ko inihanda ang pagkain. Kain na sir. Tinitigan lang niya ako. Ay, gusto mo bang subuan kita? Pa-baby ka ha, pero sige. Sumandok ako ng sabaw at kanin, tsaka ito tinapat sa bibig ni Gawin. Open your mouth sir, papasok na ang train. Ayan na, choo-choo train. What the? Humagalpak ako ng tawa sa kalokohan ko. Sa huli ay naubos din naman niya ang pagkain. Piniinom ko na rin siya ng gamot pagkatapos. Sir, may dala nga pala akong mga dahon. Aanin ko naman yan. Hindi ka naman siguro kambing para imukbang to, di ba? Itong mga dahon ay makakatulong din sa'yo para gumaling ka agad. Ilalagay ko lang to sa ilang parte ng katawan mo. Hindi kasi namin afford magpa-ospital ni nanay noon, kaya dahon-dahon lang kami. Effective naman siya. Hiningi ko pa to sa kapitbahay namin. Ang effort ko, di ba? Sana ma-appreciate mo man lang. Hay. Itaas mo yung damit mo, sir. Ha? Bakit anong gagawin mo? OA ka, sir. Ilalapat ko lang to sa likod at dibdib mo. Wala akong gagawing masama sa'yo. Baka ikaw pang may gawing masama sa akin eh. Umirap si Gawin at hinila na pataas ang suot niyang damit. Natigilan ako at napakurap. Bahagyaring umawang ang labi ko at parang biglang kumislap ang mata ko dahil sa nakikita ko. Grabe, may papandisal siya. Epekto ba yun ng lagnat? Akala ko ba lalagyan mo ko ng dahon? Bakit nakatayo ka lang dyan? Natataranta kong kinuha ang mga dahon at sa abs niya pa unang nailagay. Tumachansing ka pa talaga. Pinamulahan ako ng pisngi. Sanay na ako. Ganyan naman talaga lahat ng babae kapag nakikita ako. Siyempre, hot eh. Kahit sino matatakam sa katawan ko. Luminga ako sa paligid. Nakasara naman yung bintana. Nakapatay rin yung aircon at wala namang electric fan. Pero bakit ang hangin mo naman? Bakit? Hindi ka ba natatakam sa akin? Ano ka, ulam? Gusto mong sandukin ko yung mukha mo? Kung adobo ka baka matakam pa ako sa'yo. Sagot ko at tinapunan siya ng mga dahon. O ayan na, may kamay ka naman. Ikaw nang maglagay niyan sa likod mo. Sa tingin mo ba kaya ko itong ilagay sa likod ko? Kaya mo ang magyabang yan pa kaya? Tinaliman niya ako ng tingin. Joke lang po sir. Sige, talikod na. Hindi ko na malayan na nakatulog ako sa kwarto ni Gawin. Nagulat na lang ako nang magising ako at mapansing nasa gilid pa rin pala ako ng kama niya. Pero hindi ko na alam bago ako magising ay matagal na pala akong tahimik na tinititigan ni Gawin. Marahan pa niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ko. Napangiti ang binata. Sa kabila ng lahat, pinili mo pa rin alagaan ako, Julia. Kakaiba ka talaga. Bulalas niya ng mahina sa kawalan. Sa kabila ng kanilang madalas na pagtatalo, ipinakita ni Julia na tunay siyang nagmamalasakit kay Gawin nang puntahan niya ito at alagaan habang may sakit. Ngunit tila may napapansin na ring pagbabago sa binata. Bakit iba ang tingin niya kay Julia habang natutulog ito? Unti-unti na kayang nahuhulog ang puso niya? Isang gabi, inaya si Gawin ng mga kaibigan niya sa isang pool party at bilang alalay, kinailangan ko siyang samahan. Ganito ba talaga mag-partying mayayaman? Ang daming pailaw, baka mabulag ako rito. Puna ko habang nakasunod ako kay Gawin. Hindi ka na dapat sumama. Mga kaibigan ko naman sila. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko rin gustong samahan ka, no? Pero kasama to sa trabaho ko. Delikado rin kapag nalasing ka. Paano ka uuwi sa inyo? Hindi ka na pwedeng magmaneho noon. Ibig bang sabihin kapag nalasing ako, ikaw magdadrive sa akin? Hindi. Bukod sa hindi ako marunong mag-drive, wala rin akong lisensya. Ba't sumama ka pa? Hindi mo naman pala ako may pagmamaneho pa uwi kapag nalasing ako. Hindi ko kayang magmaneho pero kaya kitang i-book ng taxi o iparan ng tricycle. Hindi mo na kayang gawin yun kapag nalasing ka na. Kaya ako ang gagawa nun para sa'yo. Ayos, di ba? Napangiwi si Gawin. Lumapit na kami sa mga kaibigan niya at napunta agad kay Gawin ang atensyon ng lahat. Wow! Sino naman tong chicks na kasama mo, pare? Bagong girlfriend mo? Ayos ah, ang ganda ng taste. Sabi ng isang lalaki na may dilaw na buhok at singkit na mga mata. Hinagod pa nito ako ng tingin.
Yes, she's my girlfriend. Nanlaki ang mga mata ko at nahampas ko pa siya sa braso. Hinila ko si Gawin sa isang gilid at nagtatakang tiningnan. Hoy ikaw, anong girlfriend ang sinasabi mo dyan? Feeling ka hindi ka pa nga naniligaw eh. Hindi lang halata pero hindi ako easy to get no? Just shut up. Shut up mo mukha mo. Bawiin mo yung sinabi mo. Ang dami pa namang pogi dito. Wala nang magkakainteres sa akin yan dahil sinabi mong shota mo ko. Kaya ko nga sinabi. Matagal ko na silang kaibigan at alam ko ang takbo ng isip nila. Kapag nalaman nilang single ka, popormahan ka ng mga yun at ayokong mangyari yun. Baka kung ano pang magawa ko sa kanila. Ha? Bakit naman ayaw mo? Tatay ba kita? Strict dad ka. Dahil ayokong magselos. Ha? Hindi sumagot si Gawin at nilampasan niya na ako. Para naman akong aso na kagad bumuntot sa binata. Habang umiinom si Gawin ay seryoso akong nakamasid sa mga babaeng nagbababad sa swimming pool. Namangha ako sa ganda ng katawan ng mga ito at nainganyo rin akong lumangoy. Sir, pwede ba ako mag-swimming? May dala naman akong pamalit eh. Kahit tumambling ka pa dyan, wala akong pake. Napaismid ako at ang mga alis na pero inawat ni Gawin ang braso ko. Wait, do you even know how to swim? Hindi, pero mababa lang naman yung pulo at kung malunod man ako, hindi mo naman siguro ko hahayaang mamatay no? Mumultuhin talaga kita. Napakibit balikat si Gawin. Depende. Nagtungo muna ako sa CR para magpalit ng bikini. Nalaman kasi ng nanay ko na pool party ang punta namin kaya pinadadalhan niya ako ng bikini. Paglapit ko pa lang sa pool ay kagad nang humarang si Gawin. Bakit nakabrat panty ka lang? Nagkakaubusan na ba na ngayon ng tela sa Pilipinas? Sita ni Gawin. Namumroblema dahil sa dami ng matang nakatitig sa akin. Swimming party to diba? Alangan naman mag-maskot ako. Kung naiinggit ka mag-brat panty ka rin, may extra ako sa bag. Bagong bili yun. Kunin mo na lang. Huwag kang mahiya. Hoy babae. Hindi ko na siya pinakinggan at tumalon na ako sa pool. Sa sobrang ines ay naghubad na rin ng t-shirt si Gawin at tumalon na rin sa pool. Habang lumalangoy ako ay may napansin akong kakaiba. Tsaka ko lang napagtanto na natanggal ang bra ko at nawawala ito. Luminga ako sa paligid. Kung saan na ako lumangoy pero hindi ko ito mahanap. Hanggang sa namataan ko si Gawin sa kabilang side ng pool na kunot noong nakatitig sa hawak niyang pulang bra. Loko, bakit nasa kanya yun? Nakakahiya! Kasing pula na ng kamatis ang mukha ko. Ang babaeng walang hiya ay bigla na lamang tinamaan ng hiya. Dumapo ang tingin ni Gawin sa akin. Kagad akong umiwas ng tingin. Alam niya kaya na sa akin yun? Ako lang bang naka-rainbow na bra dito? Parang ako nga lang. Lumangoy si Gawin papalapit sa akin. Hawak-hawak pa rin ang bra. Hoy! Bra ko yan! Pero natigilan ako nang umahon na siya. Hoy Sir Gawin! Paano ako nito? Napakamot ako ng ulo. Nagulat ako nang biglang bumalik si Gawin at inabot sa akin ang bra ko. Suotin mo na't umahon ka na. Seryoso niyang sinabi at binalot na rin ako ng robe. Pinuupo niya ako sa gilid. Nanginginig na ako sa sobrang lamig. Nakatayo ang binata sa harapan ko at kanina pa ako sinasaramunan. Kahit napapagalitan ay hindi ko niwasang mapangiti na lang. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kakaiba ito dahil ngayon pa lang ito nangyari sa akin. Hindi ko malis ang tingin ko kay Gawin. Paano kung ibang lalaki nakakuha ng bra mo? Napanguso ako. Uminit ng gusto ang pisngi ko at hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Teka, bakit biglang umoverpogi yung lalaking to sa paningin ko ngayon? Hindi pwede to. Parang may gusto na ako sa kanya. Pero ang bilis naman yata imposible. Dahil lang sa bra? Naiiling kong sambit sa sarili ko. Hoy babae, nakikinig ka ba sa akin? Huminga ako ng malalim at dali-dali akong umalis. Kailangan ko na magbihis at umuwi. Bye sir. Paalam ko at kumaripas ako ng takbo paalis. Sa unang pagkakataon, tila may kakaibang naramdaman si Julia para kay Gawin matapos nitong ipakita ang pag-aalala sa kanya.
Samantala, bakit nagsinungaling si Gawin at pinakilalang girlfriend niya si Julia? Selos kaya ang tunay na dahilan? At kung nagsisimula ng magkaroon ng damdamin ng dalawa, sino ang unang aamin? Dahil sa kakaibang nararamdaman ko, pinili kong iwasan si Gawin bago pa man ito lumala. Sa opisina'y focus lang ako sa trabaho at hindi ko siya matingnan sa mata. Kapag nagkakasalubong kami, palagi akong umiiwas. May isang beses pa na nakita ko siya sa elevator. Para makaiwas, naghagdan na lang ako. Maraming floor yon kaya halos himatayin ako pagdating sa unang palapag. Inis na hinampas ni Gawin ang mesa. Padabog itong tumayo at nilapitan ako. Julia. Nako, may nakalimutan pala akong gawin sa... Humarang si Gawin sa daraanan ko. Ang ayoko sa lahat ay yung iniiwasan ako. Hindi naman kita... Huwag mong itanggi. Nakakainis. Lahat ng tao sa kumpanyang to ay kinakausap mo. Pati yung mga matatandang kliyente, yung janitor, pati na rin yung mga gwardya. Pero bakit ako lang hindi mo pinapansin ha? May nagawa ba ako? Ilang araw ko ng ganito at hindi ako sanay. Nasaan na yung maingit makulit na sekretarya ko ha? Hindi ako umimik. Fine. Iwasan mo ko hanggat gusto mo. Mariin niyang sambit at lumabas na ito ng opisina. Nangihinang napaupulit ako sa swivel chair. Sorry Sir Gawin. Itong puso ko kasi nababaliw siya kapag nakikita ka at lalo na kapag malapit tayo sa isa't isa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ito pa lang ang unang beses na may nagustuhan ako. At ikaw pa talaga. Sa dami ng lalaki. Sa'yo pa talaga tumibok to. Yun ang sinabi ko sa sarili ko habang nakatitig sa kawalan. Isang araw, may nawawalang gamit sa isang staff at ako ang pinagbintangan nito. Dahil nagkasabay raw kami sa CR at yun ang oras na nawala ang mamahaling relo ng babaeng staff. Nagtalo kami at maraming napapatingin. Pinahiya niya ako ng todo. Magnanakaw ka! Hindi ka na babagay sa kumpanyang to! Kung ako sa'yo, ibalik mo na lang ang relo ko at umalis ka na rito! Bigla akong naalalang nangyari noon sa nanay ko. Napagbintangan itong magnanakaw at hindi ko lubos sa kalain na mangyayari rin pala yun sa akin. Huwag kang ang imbento, wala akong ninanakaw sa'yo. Kung wala talaga, i-check natin yung bag mo. Hinablot ng babae ang bag ko at nilaglag ang lahat ng gamit ko sa sahig. Tumambad ang isang relo na gawa sa ginto. See? Nasa yung relo ko. Magnanakaw kang babae ka? La, hindi ko alam kung paano napunta dyan. Ganyan naman talagang litanya ng mga makakatiang kamay eh. Sa presinto ka na magpaliwanag. Kakalad ka rin sana ako ng babae pero biglang sumulpot si Gawin at hinarang siya. Naluluhang tingnan ko si Gawin at paulit-ulit akong umiling. Sir, wala po talaga akong ninakaw. Maniwala ka sa akin. Marahang hinawakan ni Gawin ang kamay ko. Naniniwala ako sa'yo, Julia. Kung may tao mang mas nakakakilala sa'yo rito, ako yun. Huwag ka nang umiyak. Aayusin ko to. Siya pa mismo ang nagpunas ng luha ko. Mabilis niyang pinaimbestigahan ang nangyari. Pula pang isang oras ay naabswelto rin ako. Napag-alaman nilang setup ang nangyari at ang babae mismong naglagay ng relo sa bag ko para mapagbintangan at mapahiya. Naiinggit at nagsiselos pala siya dahil madalas niya akong kasama ni Gawin at close pa kami. Matagal na pala siyang may gusto kay Gawin kaya gumawa siya ng eksena. Walang pagdadalawang isip na pinatalasik ni Gawin sa trabaho ang babaeng staff. Nakahinga ako ng maluwag dahil napatunayan kong inosente ako. Absuelto ka na. Salamat Sir Gawin. Akala ko matutulad ako kay nanay. Ilang araw siyang nanatili sa kulungan dahil malang napagbintangan siya. Hindi ko hayaang mangyari yun. Bulang aapi sa'yo. Hanggat nandito ako, Julia. Salamat dahil tinulungan mo pa rin ako kahit na ilang araw kitang hindi pinapansin. Kahit nagtatampo ako, hindi pa rin kita pwedeng pabayaan. Bilang kapalit sa ginawa ko, mahihingin akong pabor sa'yo. Ay, may kapalit kon? Iba ka rin no. Akala ko pa naman bukal sa puso mo. Makipag-date ka sa akin. Napanganga ako at napakurap. I like you, Julia.
Matagal na. Gusto kong mag-date tayo. Hayaan mo kong patunayan sa yung pagmamahal ko. Inilapat ko ang palad ko sa noo niya. Wala ka naman sigurong lagnat no? O sapi? Ngumisi si Gawin at hinapit ako papalapit. Parang lalabas ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Hindi ako makapaniwala. Pareho lang pala kami ng nararamdaman. At ang mas nakakagulat pa, matagal na pala niya akong gusto. Pumayag ako sa date namin at himalang naging maayos yun. Marami kaming napag-usapan at mas nakilala pa namin ang isa't isa. Ang isang date ay nasundan pa ng ilang beses hanggang sa tuluyan na akong niligawan ni Gawin. At sa pagkakataong yon, wala na akong dahilan para tumakbo o umiwas. Suportado naman kami ng mga magulang namin. Kung ako lang ang masusunod, kahit wala nang ligaw-ligaw, kasal na agad yan. 100% ang boto ko kay Gawin anak. Hirit ni Minerva at nakipag-apir pa kay Grace. Umubos si Grace. Julia, bakit po ninang? Pasko ngayon, anong regalo ba ang gusto mong matanggap mula sa akin? Ngumisi ako at tinuro si Gawin. Yung anak mo po ninang. Nagtilian ng mga nanay namin. Kinilig naman ng husto si Gawin at hinawakan ang kamay ko. Sayong-sayo ako, Julia. Mula ulo hanggang paa. Pinamulahan ako ng pisngi. Paskong Pasko ang harot nyo. Pati si Santa Claus maiinggit eh. Ninang ni Julia, wala bang kapatid o pinsan na single tong si Gawin? Bekenemen. Komento ng kaibigan kong si Daisy habang may nilalantakang mango float. Napuno ng tawanan ng 4 na sulok ng silid. Masaya naming pinagdiriwang ang Pasko kasama ang mga taong mahalaga sa amin. At sa araw ding yon, matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, ibinigay ko kay Gawin ang matamis kong oo. Hindi ko akalain na ang pagkawala ng trabaho ko ang magiging simula ng pinakamagandang kabanata ng buhay ko. Nung una, ang tanging hinihiling ko lang sa Diyos ay isang trabahong may malaking sahod para mabayaran namin ang mga utang ni nanay. Hindi ko inakala na bukod sa trabaho, bibigyan niya rin ako ng pagkakataong makilala muli ang ninang kong matagal nang nawala sa buhay namin. Dahil sa pagkikita namin ni Ninang Grace, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng aming mga pamilya. Napag-ayos ko sina nanay at ninang at higit sa lahat, nakilala ko si Gawin. Ang lalaking una kong inakala na suplado, mayabang, bossy at parang laging may kaaway. Pero sa likod pala ng malamig nitong muka ay isang lalaking marunong magmahal, magprotekta at manindigan para sa taong mahal niya. Julia. Sigurado ka na talaga? Ngumiti ako at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Oo, sigurado na ako. Hindi ka natatakbo? Umiling ako. Hindi na. Hindi mo na ako iiwasan? Hindi na rin. Mahal mo na ako? Napangiti ako. Ang kapal naman ng mukha mo pero lumapit ako sa kanya. Oo, mahal na kita. Napangiti siya bago ako niyakap ng mahigpit. At doon ko napagtanto na minsan ang mga problemang akala natin ay katapusan ng mundo ay maaaring maging daan pala patungo sa pinakamagandang bagay na inilaan para sa atin. Dati, nawalan ako ng trabaho at akala ko wala na akong pag-asa. Pero ngayon, hindi lang trabaho ang meron ako. May pamilya akong muling nabuo. May mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At higit sa lahat, may isang Gawin na dati kong kinaiinisan. Pero ngayon ay siya na palang gusto kong makasama habang buhay. Kung tutuusin, tama nga ang sinabi ni nanay. Minsan, kailangan lang talagang pag-usapan ang problema. Dahil sa isang simpleng pag-uusap, maaaring maibalik ang isang pagkakaibigan. At sa isang simpleng pagkikita, maaaring matagpuan mo ang taong magiging dahilan para maniwala ka ulit sa pag-ibig. Wakas.
Mula sa pagkawala ng trabaho hanggang sa paghahanap ng bagong pag-asa, hindi naasahang naging daan ng lahat para magtagpuan ni Julia ang pag-ibig. Nalampasan niya ang mga pagsubok na pag-ayos ang dalawang pamilyang matagal nang nagkahiwalay at natutong buksan ang puso kay Gawin. Sa wakas, natagpuan niya ang tahanang matagal niyang hinahanap. Ang aral ng kwento, huwag agad manghuhusga at magtanim ng sama ng loob. Minsan ang katotohanan ay hindi natin nakikita sa unang pagkakataon. Matutong makinig, magpatawad at bigyan ng pagkakataon ang pagmamahal. Dahil ang tamang tao ay maaaring dumating sa panahong hindi natin inaasahan. Magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. At kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayong araw, gusto ko pang malaman ang inyong mga komento. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Bawat luha't halik ay may aaminin sa mundo.